Siniwalat ni Senator Jinggoy Estrada na inalok umano siyang ibabasura ang mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Ang kapalit umano nito ay ang pag-alis niya sa kasalukuyang mayorya. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa loob ng Senado mula kay Sheena Torno live. Sheena, magandang gabi. Prince, magandang gabi. Naging mainit nga yung kaganapan dito sa loob ng Senado matapos itong voluntaryong sumuko itong si Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan 5th Division sa kinakarap na plunder case ng senador. Bago humarap si Senator Jinggoy Estrada sa media, nagkaroon muna ng tensyon sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at DILG Secretary John Vic Remulla. Nagugat ito matapos umaksyong arestuhin at lagyan ng posas ang ng PNP-CIDG sa Estrada. Ayon kay Cayetano, dapat igalang ng mga otoridad ang institusyon ng Senado at ang sinumang senador na nasa loob nito. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. You're already here. Sir, get on the sir right now. You can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, I'm especially asking you. Sir, this is the Senate. Not for me. Maririnig din sa video, Prince, ang pagsigaw ni Secretary Remulla kay SP Cayetano. Gayunman, nabigyan ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na magsalita sa publiko. Kasama niya ang ilang miyembro ng mayorya, kabilang ng si Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta, at magkapatid na Camille at Mark Villar bilang suporta sa senador. Binigyang din ni Estrada na voluntaryo siyang sumuko sa mga otoridad. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Wala. Ayon pa kay Estrada, Prince, hindi siya tatanggap ng anumang sahod habang nasa kustodiya siya ng mga otoridad. Hindi rin anya siya magtatago o magpapasailalim sa kustodiya ng Senado. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Tinawag ng mambabatas na kalokohan, Prince, ang hindi umano pagkilala sa ebidensyang ipinadala ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office sa Office of the Ombudsman na nagsasabing wala siyang anumang insertion sa 2025 national budget. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Isiniwalat din ni Senator Jinggoy na bago pa man maisampa ang mga kaso ay may ilang tao nang kumausap sa kanya, ngunit hindi niya ito pinangalanan pa. Ayon sa senador, inalok umano siyang ibabasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kapalit ng paglipat sa minorya. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. What is at stake here is the independence of the Senate.
Dagdag pa niya, hindi dapat magpadikta ang Senado sa anumang pressure or impluensyang politikal. Badang alas 4 ng hapon, Prince, ay tuluyan na ngang umalis itong si Senator Jinggoy sa Senado at nagtungo na sa Camp Crame upang voluntaryong sumukoy. Matapos nga maglabas ng warrant of arrest ang Sadigan Bayan 5th Division, kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder na may kaugnayan sa manumalya o manong flood control projects. Prince, kanina ay matapos nga yung press conference si Senator Jinggoy Estrada ay nakita natin na naging emosyonal ito si Senator Camille Villar at si Senator Amy Marcos, no, at may mga impormasyon din tayong natanggap na may ilang miyembro ng mayorya yung sumamang umano kay Senator Jinggoy doon sa Camp Crame dahil nga sa kanyang voluntaryong pagsuko. Nakita natin kanina si SP Cayetano. Pero Prince, alam mo ba, dapat ngayong araw alas 5 dapat o alas 5 nakatakda yung session, pero mahigit or halos 2 oras nga nag-antay yung 11 miyembro ng minorya. Ibig sabihin walang quorum dahil hindi sapat yung bilang ng mga senador dahil 11 lang yung minorya. Base kasi sa umiiral na rules ng Senado, dapat nasa 13 mga senador yung dapat present dito sa loob ng plenary, whether ito may taga-minority or taga-majority, para maipagpatuloy yung session. Kaya kanina, ilang oras nag-antay yung minority at kanina nga sinabi ni Senator Mig Zubiri, parang tila hino-hostage ng mayorya yung dapat na session dahil walang advisory na ibinigay sa kanila at nalaman na lamang daw nila through social media na wala palang mga or hindi kompleto or hindi sisipot yung or yung mga miyembro ng majority bloc. At ikinalungkot nga nila, Prince, kasi maraming mga issue na dapat talakayan, may mga pending bills na dapat talakayan na dapat daw tinututukan ngayon at hindi yung issue ng politika o kung anumang issue na nangyayari dito sa Senado. At kanina, nakausap din natin si Senator Win Gatchalian, sabi niya pinag-aaralan din o pinag-uusapan nila kanina habang naghihintay nga na dumating yung mga presiding officer, which is dapat si SP Cayetano or kahit naman or pwede din si Sen. Pro Tempore Loren Legarda, pero sila nga lahat ay wala dito. Napag-usapan umano nila yung posibleng paghahain ng reklamo doon sa mayorya, no, especially yung liderato ni SP Cayetano dahil nga walang advisory na ibinigay at maraming mga naantala na dapat schedule na mga privilege speech mula sa minority para nga matugunan yung krisis na kinakaharap ngayon. At kanina rin na-interview din natin si itong kapatid, nakababatang kapatid ni Senator Jinggoy Estrada na si Senator JB Ejercito. Para sa kanya, nalulungkot umano siya sa sitwasyon na kinakaharap ng kanyang kapatid, pero ipinapanalangin umano niya na lumabas yung katotohanan at hustisya, no, dahil binigyang diin niya kanina, Prince, public servant daw yung kanyang kapatid, kaya nararapat lamang na harapin yung mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Prince. Alright, maraming salamat Sheena Torno sa iyong live report.